Bagong mga Holy Knights, ni-reveal na ang powers. Loki, sisirain na ang Elbaf. Bali nagumpisa nga itong chapter 1142 sa mga batang giants na tumatakbo papunta sa loob ng Walrus School. Ang dahilan nga ng pagtakbo nila dahil sa hinahabol sila netong napakalaking ahas. Jormungandr nga daw ito, ika ng isang bata. Habang tumatakbo nga biglang napunta yung scene sa loob ng staff room netong Walrus School. Dito nga ipinakilala tayo sa dalawang bagong karakter. Ito nga sila Mr. Kiba na isang principal at itong si Mr. Breed na isa namang math teacher. Itong si Ange nga nakilala na natin sa mga recent chapters. Bali lahat nga sila natataranta sa sitwasyon ngayon sa Walrus School. Gusto nga nilang i-priority na ilikas na daw ang mga bata palabas sa eskwelahan. Mabalik nga sa Jormungandr ipinakita ngang may na-corner na siya na isang bata. At nung time nga nakakainin niya na ito bigla na nga lang may dumating at inatake siya. So ginamitan nga siya ng martilyo. Later on nga sinuntok naman siya ni Saul gamit itong armament haki. At dahil nga dito nagawa na nilang pigilan itong malaking ahas na to. It turns out na yung isa palang umatake na kasama ni Saul si Principal Kiba. Nagpasalamat nga itong principal na to sa tulong ni Saul. Pero ang ipinagtataka nga ni Saul paano daw napadpad itong malaking ahas na to sa Sunworld. Ito nga rin yung ipinagtataka ni Robin. Bali nung makita nga ng mga batang giants yung ginawang aksyon nila Saul at Principal Kiba manghang-mangha nga sila. Ang akala nga ni Saul matatakot itong mga batang giants sa ginawa niya. Pero it turns out na nagustuhan nila ito at nagpasalamat pa sila. Hanggang sa nalipat na nga yung scene sa school interior. Dito nga nakita nila itong PE teacher na si Mr. Wolf. Malubha nga siyang sugatan. Nireveal nga niya na may umatake daw sa kanya at bigla na lang daw naglakad papalayo itong mga batang giants. Nung marinig nga ito nila Saul nagtataka sila. Kaya naman tinanong nga nila kung saan daw papunta itong mga batang giants na bigla na lang daw naglakad papalayo. Nung makita nga ni Saul na parang nag-i-sleepwalk itong mga bata bigla ngang sumigaw itong si Mr. Wolf na wag daw itong hahawakan ni Saul. At dito ni-reveal na nga na nag-i-sleepwalk itong mga batang giants papunta sa beach. Naguguluhan nga itong sila Robin sa kung ano ang nangyayari. Hanggang sa bigla ngang may napansin si Principal Kiba sa itaas. Nung tinignan nga nila ito nakakita sila ng dalawang halimaw. Halimaw na may resemblance sa isang ibon at isang lobo. Habang nangyayari nga ito bigla na lang nawalan ng malay ang iba pang batang giants na nasa tabi nila Saul. Nung makita nga nila ito gulat na gulat sila. Hanggang sa nag-step up na nga itong si Chopper at sinabing titignan daw niya ang magagawa niya. For the meantime plano nga nilang pigilan itong mga batang giants na nag-i-sleepwalk. Sa sumunod na panel nga napunta naman tayo sa Underworld. Kung matatandaan nyo in last chapter alam naman nating nakatayo na itong si Loki. Bali ngayon nga nagbabanta itong si Loki na hindi daw siya kayang i-restrain ng grupo nila Luffy kahit may natitira pa daw siyang shackles sa mga paa niya. Kaya naman kung nag-aalala daw sila Luffy sa Elbaf sa maaari niyang magawa dito mabuti nga daw napakawalan na siya ng mga ito ng lubusan. Nung marinig nga ito nila Luffy at Sanji bigla silang naalarma. Dagdag pa nga ni Loki na alam daw niya ang kahinaan ng Elbaf. Kaya naman once na magkalat daw siya ng apoy sa Elbaf panigurado daw nakatapusan na neto. At yes, ito nga exactly yung ginawa ni Loki. Gamit nga itong Ragnir nakita nga nating nagkaroon ito ng kuryente at hinampas nga niya ito ng pagkalakas-lakas sa Tree of Adam. Sa sobrang lakas nga ng hampas ni Loki na merong lightning nagkos nga ito ng apoy sa paligid. So itong scene nga na to napansin mismo ng mga giants na nagkakasiyahan na grupo nila Harul.
Mabalik nga sa Walrus School ipinakitang magkausap etong sila Ange at Principal Kiba. Nabanggit nga ni Ange na nare-recognize niya daw itong mga halimaw na nasa labas ngayon ng eskwelahan. Possible nga daw na ito yung mga halimaw na kinakatakutan ng mga batang giants. Nalaman nga raw niya to dahil sa ipinadrawing niya exactly ang mga ito earlier this days sa mga bata. At dito ay nagkaroon na nga ng flashback patungkol dito. Ipinakita nga na nagtatalo ang mga bata sa kung sino ang pinaka nakakatakot na nilalang sa mundo. May kanya-kanya nga silang opinyon patungkol dito. May isang bata nga na nagsasabi na si Loki daw. Pero may isang bata nga na nagsasabi na si Sun God Nika daw. At may ilan nga ring bata na nagde-describe ng iba't ibang halimaw gaya ng Fenrir, Jormungandr, Draugr at iba pa. Para sa kanila nga mas nakakatakot daw ang mga ito. Hanggang sa nabanggit nga ng isang bata kay Ange na baka dahil daw sa idea ng mga kaklase niya baka magkaroon daw siya ng nightmares patungkol sa mga halimaw na to. Which ang reply nga ni Ange hindi daw. Maganda nga raw exercise itong pagdodrawing nila sa mga kinakatakutan nila para makilala daw nila kung sino talaga sila. At dito ay nabalik na nga yung scene sa present time. Nilinaw nga ni Ange na itong mga halimaw raw na nakikita nila ngayon ito daw exactly yung mga halimaw na kinakatakutan ng mga batang giants. Nung marinig nga ito ni Saul at Principal Kiba hindi sila makapaniwala. Hanggang sa binigyan nga tayo ng full view sa tinutukoy ni Ange na mga halimaw. Dito nga makikita natin exactly kung ano yung tinutukoy ng mga batang giants sa flashback nila. Nandito nga yung ghost sa far left side. Katabi naman niya itong Draugr. Sa itaas naman neto yung nabanggit ng isang bata na si Nika. Katabi nga neto yung Storm. Sa ilalim naman niya itong Fenrir. Katabi naman neto itong si Loki. At lastly yung dragon bilang Nidhogg. Yung dalawang natitira nga although hindi sila ipinakitang binanggit ng mga batang giants we assume na kabilang rin sila sa dinrowing ng mga ito. Anyway, sa itaas na parte nga ng Sunworld malapit sa Walrus School bigla ngang ipinakita itong mga Holy Knights. Si Saint Gillingham nga ang unang ipinakita, kung saan mukhang siya nga ang may kagagawan sa pagpapatulog sa mga batang giants. Possible nga rin na related sa kakayanan niyang to itong pag-a-appear ng mga halimaw na kinakatakutan ng mga batang giants. Since pinorshadow nga ito ng isang bata sa pagsasabi niya kay Ange na baka magkaroon daw siya ng panaginip patungkol sa mga halimaw. Sa sumunod na panel naman ipinakita na rin sila Ganku at Saint Summers. Dito nga pinipraise nila si Saint Gillingham sa ginawa neto sa mga bata. Hanggang sa bigla ngang tinanong ni Saint Summers si Ganku kung ano daw ba ang kinakatakutan neto. Ang reply nga lang ni Ganku si Nika, si Sun God Nika raw. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1142. Bali ayan na nga yung nangyari sa buong chapter. Yung analysis nga para sa chapter na to i-upload na lang natin sa susunod na video natin. Pag-uusapan nga natin doon itong powers ni Saint Gillingham na napaka-interesting. At syempre yung nawawalang Holy Knight na si Shamrock. Babalik pa kaya siya ng Elbaf o mananatili na siya sa Merijoa? Anyway, sana nga na-enjoy nyo itong mainit na chapter 1142. So yun lang, peace!